bloody is how Senate President Win Gatchalian describes what would be a rather interesting debate on reconciling the two versions of the anti-political dynasty bill. And for some perspective, we are fortunate to be with us in the studio a man who spent many, many years studying the whole, I would say, fat and thin developments, perspectives from the LSU Political Science Professor, Dean Julio Teehankee. Sir, great to have you finally here, sir. Well, thank you. Welcome to Political Beat. Finally, Lord, thank you very much for having me. It's an honor and congratulations on your new show. Thank you, Dean Teehankee. Yes. Medyo ninenervyos po Ay, ako. huwag naman. All right. So, first question. Yes. You've studied these dynasties for decades. So, Yes. Are today's dynasties fundamentally different from, let's say, what they were in the 70s and the 80s? More Yes. professional ba sila? More media savvy? Yes. Well, first of all, no, na-mention mo that I've been studying the issue of political families or political clans and dynasties. I've been teaching, I've been in the academe for 35 years already. No? So, practically my entire academic career, I've been looking into this issue of political dynasties and political clans. And I'm very much invested because it was the topic of my doctoral dissertation. Nice. No? So I completed my doctoral studies in 2000. So 26 years I've been looking at this topic. And, there are recent developments, which is, of course, good. No? And nakakataba ng puso na at least kahit konti meron tayong nakikita, pero hindi pa rin ito yung dynasty, yung sagot do sa issue ng political dynasties. Because essentially, political dynasty refers to political families or political clans, which is at the center of our life as Filipinos. No? And, political dynasties, they emerge, they dominate, they decline, and oftentimes they disappear. No? So, when you refer to political dynasties kasi, ito ay yung concentration, consolidation, and perpetuation of power in a political family. So, throughout time, no, kasi from the very beginning, no, as yung society natin in the past, no, focus so much on the lowest level of social organization, which is the family. Now, the problem is, compared to other political systems that have evolved and advanced from that family-centered social organization to a more complex and modern political organization, such as the state. No? Unfortunately, our state is still centered on family and the interests of family. Ngayon, maganda sana kung pamilya ng buong bansa. Ang problema sa dynasty, ang interest lang ng iilang pamilya ang nasusunod. So, doon sa tanong mo kung nagbago na, syempre nagbago yan. No? Kasi meron din namang pagpabago sa lipunan. Pero unlike in the past, in which political families essentially emerged from their economic interest, which was land, no? Feudalism, no? Then later on, nag-advance na yan. No? So ngayon, medyo iba na, feudal pa rin, pero with capitalist characteristics. No? So, it's feudal but capitalist, but it is still also based on the economic and social interest. No? Palagi ko nga sinasabi sa mga estudyante ko, hindi ba nyo napapansin na there is a fundamental link between the local economy and the dominance of political families? No? Tinatanong ko, pag umuwi kayo sa probinsya nyo, sino may-ari ng franchise ng mga fast food? Sino may-ari ng grocery? Sino may-ari ng gasolina? Kung hindi yan kamag-anak ng local politicians, no? Yung mga local politicians themselves. Pero, Dean, your research they count dynasties, ano? But Yes. how do you measure quality? Economic lang ba? Kasi may magsasabi na may political families that actually outperform non-dynastic politicians. Definitely. Oo. Kasi nga, because they have one thing na yung ibang politicians do not have, no? That is monopoly. No? So yung unang-una, they have incumbency advantage, no? Kasi
based on a study from one of the faculty of UP Diliman, si Ali Corpanaw, napansin niya na halimbawa sa Kongreso, pag may na-elect na mga members ng dynasty, sa first term nila, masigasig yan. Ang daming bills na ini-introduce, nag-a-attend ng mga committee hearing. But once they are re-elected, sila ay bumababa yung productivity, tapos they focus on just distributing yung tinatawag nating pork barrel or yung modern manifestation ng pork barrel ay yung ayuda. Di ba? So, ang tawag dyan yung power principle. Power begets power. The longer a politician stay in power, the more he or she is interested in passing it through to his next of kin. At lalo na, nung naglagay tayo kasi ng term limit, nung una kasi, yung term limit was supposed to limit the powers of these dominant politicians. Pero anong nangyari? Dahil nag-term limit, pero walang anti-political dynasty na regulation, dumami ngayon lalo ang dynasty. Kasi nagkaroon ng incentive. Halimbawa, si Dada ay long-time governor na term limit. Tapos nagbukas pa yung nabakante yung Kongreso dahil may na term limit. Tumakbo siyang Congress, yung anak niya ngayon ang umakyat ng governor. So, lalong dumami yung dynasty. Ngayon, dahil nga may incumbency advantage sila, syempre, merong mga lugar na probinsya, yung tinatawag nating stationary bandits sa economics. Syempre, nasa interest din nung mga predatory families na umunlad yung negosyo dun sa lugar nila kasi sila rin makikinabang. So, talagang magkakaroon ng correlation between development and dynasties in that region. Okay. Is there evidence that the younger members of dynasties govern differently from their parents? Ay, nako. Diyan ako nagkamali kasi doon sa dissertation ko, isa yun sa mga assumptions ko. Kasi yung dissertation ko covered the first batch of members of political families nung first na nagkaroon ng term limits under the 1987 Constitution. And this was after the 1998 elections. At ito yung during the 11th Congress, dito pumasok itong mga dynasties na ngayon ay senior na, lalo na sa Senado, yung mga nag-aagawan sa pwesto ngayon. Ito yung nagsimula sila as freshman legislators. And nung time na yon, because they were young, they were educated abroad, ang akala ko na parang mas progressive sila. Lo and behold, more than two decades later, they ended up worse than their father, worse than their parents. So, mas trapo pa sila sa magulang nila. Considering sila yung mga pinag-aral ng mga parents, supposedly. Yes. So, yun nga, ang naalala kong analogy dito, remember sa Godfather, the Corleone family. Ang gusto ni Don Vito, mag-legitimize si Michael. Nag-end up na mas vicious pa si Michael kaysa kay Don Vito. So, ganun ang nangyayari ngayon. So, ngayon, nakikita natin yan dahil ang daming mga batang politiko, lalong-lalo na sa Kamara. Yung iba sa kanila promising at very impressive. I just hope na hindi sila matulad dito sa previous batches of formerly young progressive politicians who turned out to be trapos in the end. Naku. Diba? May ganyan, di ba? Isang grupo dati ng mga batang kongresista. Dalawang grupo. Dalawang grupo. May isang may anghang, may isa ay may liwanag. Pero pareho silang yung isa palaman, di ba? naligaw ng landas. Oo. Okay. So interesting yan, ano? Yeah. You would think that Yes. ma-enlighten sila. Right. Okay. Yeah. Nakakalungkot Yun naman. nga, kasi may iba't ibang typology or classification ng dynasty. Of course, yung mga nag-aaral ng science, alam na nila ito. Yung pinauso ito nila Dean Ron Mendoza, former Dean of Ateneo. Yung, kasi may dalawang klase nga ng dynasty. Yung traditional kasi natin na pagkaintindi sa kasaysayan, yung pinapasa lang, sunod-sunod. Yung tinatawag nating successive or tin dynasty. So, ito yung problema na na-recognize na ng members ng 1986 Constitutional Commission na nagbalangkas
ng ating saligang batas at naglagay ng anti-dynasty provision. Nakita nila na merong ang tendency na magkaroon ng pasa-pasa. No? So naglagay sila. Pero nung nagkaroon ng term limits pero iniwan nila sa Kongreso ang pag-define ng dynasty, doon tayo nagkaroon ng problema. Kasi ngayon nagkaroon na nung sabay-sabay or simultaneous, yung tinatawag na fat dynasty. Ngayon, throughout the post-EDSA period, dumami sila na hindi na sila fat, no? More than 5 members of the same clan holding simultaneous national, local, or even appointive office. Ang tawag ko na dyan, obese. Oo. No? And Aatake na sa puso yun. Hindi to fat shaming. No? This is a health metaphor. At least, wala namang yung dynasty ang tinutukoy dito. This is a health At sa mga metaphor. tumututol dyan, bato-bato sa langit. Ano lang to, no? Kumbaga, it is bad for the health of our democracy. Yes. Kasi yung dynasty, parang yung cholesterol na nagkaklag sa artery ng power. And in a genuine democracy, the health of our democracy relies on the circulation of elites. No? Yung, alimbawa, non-elite ka, dapat may pagkakataon ka o oportunidad na makapasok sa elite circle and vice versa. No? So yun ang nagpapatakbo sa ating demokrasya, yung ganung konsepto, no? Circulation of elites. No? Ngayon, pag puro dynasty lang at puro pamilya lang yan, walang pagkakataon ang isang matalinong bata sa isang probinsya na nagsikap at may pangarap para sa bayan niya na makapasok din sa corridors of power. Meron ho bang pinaliwanag ang mga framers ng ating Consti why they left it to Congress to craft an anti-dynasty law? Yes. May isa ako narinig sa sinasabi, we never thought that they could abuse it to this level. Yes. Yan si Chairman, Commissioner Christian Monsod, no? Former COMELEC Chair. No? And in fact, he was right in the middle of the debate. No? Kasi parang, I think, no? Parang nanalo lang yung pro-dynasty ban by 1 vote at sa kanya galing yun. Kasi originally, tutol siya kasi ang konsepto niya ng democracy, you should not be penalized because of your surname. No, in a real democracy, elected naman yan. And these are the usual excuse or reasons na ginagamit ng miyembro ng political organization. Hindi naman kami dynasty, elected kami, and bakit kami mapipinalize, binoboto kami ng tao. Yan. Yan ang lagi number 1. Puntahan muna natin yung nangyari sa CONCOM. No? So sabi ni Commissioner Monsod, noong una, yun yung position niya. Tapos nagkaroon ng break sa debate, tapos kinausap siya ng mga kasama niya at na-convince siya na lagyan ng anti-dynasty ban. No? So he broke the tie, 1 vote lang, pumasa. Kaso matindi yung debate kasi ang nag-introduce niyan was a very famous constitutionalist, si Jose Noliedo. No? At siya ang nag-introduce niyan. Una, in-introduce niya yan sa local government article, pero hindi pumasa. In-introduce nila yan sa Declaration of State Principle, mas mataas, Article 2. No? So, naipasa. Kaso, hindi nila ma-define yung dynasty dahil nga sa debate, they left it to Congress to define. Ngayon, yung sabi ni Commissioner Monsod, we overestimated EDSA and we underestimated the greed of the politicians. No? So, ngayon, syempre, hindsight is always 2020. Ngayon, nandyan na yan. No? Dumami na. Ngayon, ang sa akin lang, palagi ko sinasabi, you left the important task of defining dynasty sa mga dynas. No, the house is a house of clans, no, house of dynasty. It's like asking Dracula to guard the blood bank. Yes. No, bantay sa laka yan. No, so talagang ayun, inupuan na lang, drinibol ng drinibol. No, and the only time, there were 2 times na kumontik ng pumasa ito. No. Ang unang-unang nag-introduce na anti-dynasty provision was then Senator Teofisto Ginggona. No. Hindi rin pumasa nung early parts ng Congress. No? Then later on, nung panahon ni President Noynoy Aquino, it was part of his program. Kasi
kung walang kurap, walang mahirap, di ba? So, tuwid na daan, no? It was part of his platform. And I was one of those who helped him draft that platform. So, alam kong nandun yun. In fact, nung second to the last SONA ni Pinoy, pinangako niyang ipapasa niya. Kaso nga, eleksyon. May manok ang mga liberal. So, they had to deal with the dynasty. So, talagang pinark muna nila. Ngayon, ano nangyari? Di syempre, the next administration, na-wipe out ang mga liberals. No? Dahil nga hindi nila tinulak yung mga reforms na katulad nito. Ngayon, nung panahon naman ni President Duterte, nag-attempt siya magtulak through yung kanyang yung Puno Commission, no? Yung Consultative Commission. Doon naman, it's like a big bang reform na nakasakay doon sa kanyang political project ng federalism. Ako, naimbitahan sumama, but sumama ako para maitulak ko yung mga political and electoral reforms. And I was, I served as the chair of the Committee on Political and Electoral Reform. Sa Consultative Commission ng Puno Commission, na itulak namin lahat yung anti-dynasty and all the reforms. Kaso, nung pinasa namin kay President Duterte, tinignan lang niya, tapos nag-photo op na. That was it. No? So, kasi nga, I don't think that the elites would legislate themselves out of power, no? So kailangan yan may pressure from the people at kailangan may incentive for them to work for this reform dahil sobrang tindi ng public opinion against it. At nangyari ito nung flood control scandal, 'di ba? Na si President BBM mismo ang naging whistleblower sa sarili niyang administration. At dahil nagpanik ang mga elites back then, nag-isip sila na, kailangan natin mangako ng package of reforms. At nung LEDAC, last year, mag-iisang taon na, dalawa ang political reform package na prioritize ni BBM. One is the anti-dynasty and the second one is the party list. Doon sa anti-dynasty, akala natin itutulak kasi nagkaroon ng big rollout ang lower house, ang Senado, nag-ikot-ikot pa sila, nag-public consultation. Roadshow, tawag nila. Roadshow. Lahat yan sinalihan ko. Lahat ng imbitasyon ng Senate at ng House, pumunta ako. Hoping that they will really come out with a practicable, workable, and genuine anti-political dynasty law. Sa House, ang dami-dami, more than 30 bills ang kinonsider, no? Sa Senate, around 20, no? Anong nangyari? Yung nilabas na House version ay yung pinakamalabnaw at watered down at pinakamaraming loophole. Okay, yung kung sinasabi nila, yung House Bill 9906 versus yung sa version ng Senado 2090, sinasabi ni Senate President Win Gatchalian na maging madugo daw, no? Yung magiging debate dito, yung pag-reconcile ng dalawa. At this point, pwede ba tayo mag-settle? Kunyari na, well, wala tayong magagawa, pero better than nothing. Okay. Sige. That's a good question, no? Kasi after more than 25 years, no, nang walang nangyayari, at least may first step, miski konti, no? May ganung school of thought na sinasabi, better than nothing. Ang problema ko sa ganyan, no, balikan natin yung party list, no, na pinag-uusapan din, no? Balikan natin yung party Yung list. NAMFREL po ba pinuntahan ninyo kanina? Hindi, it's the Presidential Legislative Liaison Office, PLLO. No, kasi sila yung naghahanda dahil next na sa agenda after nung watered down na anti-dynasty, ito namang watered down party list. I hope it's not watered down, no? Kasi just like the anti-dynasty bill nung sa House, it's the Speaker himself together with the Majority Floor Leader Sandro Marcos who introduced the bill. Now, out of the 30 plus bills na inintroduce, no, yun yung pinakamahina. Maraming mas maganda. Pero nag-decide sila na yun ang ipasa. Di ba? Ngayon, to be fair to Majority Floor Leader and Presidential son Sandro Marcos, in an interview, he said, I'm an idiot if I don't say na hindi ako miyembro ng political dynasty. You have to give it to the guy, no? I like his honesty. Oo, honesty, forthrightness, no? Sinabi niya. At hanggang dyan lang kami. Ang hope niya,
aayusin ng Senado yan. No? And yeah, tignan natin. Kasi doon naman sa version ng Senado ay yung version ni then chair of the committee ng electoral reforms ay si Robin Hood Padilla. Risa Hontiveros. Risa Hontiveros. Okay. At kasama rin ako sa na-consult doon at ikukumpara mo yung dalawang version, hindi perfect, hanggang second degree pa rin yung ban, pero mas workable. Kasi ina-address yung sabay-sabay at yung sunod-sunod. No? Dito kasi sa version ng House, walang mention of the sunod-sunod. Pwede. Tapos ang ginawa nila, jurisdictional. Kumbaga, national, provincial, local, house, no? No two or more members of the same family can run at every level. Pero, Pwede ba? sa umpisa, titingnan mo, okay, no? Pero, halimbawa sa house, wala namang magkapatid, magkamag-anak, usually. Meron, pero hindi kadalasan na naglalaban para sa same May alam ako mag-ama congressional seats. sa Bicol. Meron, pero hindi Hindi palagi. Hindi palagi, no? So pag inisip mo, una mong babasa, galing ah. Pero in fact, hindi siya anti-dynasty, pro-dynasty siya. Yes. Kasi kung papayagan mo yan, parang nilegitimize mo pa Yes. yung dynasty. Yun yung At sinasabi. pwede silang magpatakbo ng hanggang 30 at magpanalo ng hanggang 15. Di ba? Parang hindi, So, talagang malabo. Lilipat lang ng address yung iba. Yung iba, pwede lumipat na address. So, at least, doon sa Senado, yung Senate version, walang ganon. So, hopefully, kaya sinabi ni Senate President Win siguro na madugo, talagang kung paano nila ngayon, i-reconcile. No? Hopefully, doon sa signal ni Congressman Sandro Marcos na Bahala hahayaan na na kayo. nila yung Senado at alam naman nila na hindi maganda yung nailabas nila. No? So hopefully, ngayon may isa pang alternative dyan. No? So kami, I'm part of this group, Anti-Dynasty Network, no? Na composed of civil society organization and academic members of the academe and members of political dynasty. No? Kasama namin dito. Isa sa mga co-convener namin, si Mayor Vico Soto. No? So member ng dynasty. In a At saka way. sila Kiko D, and even Lino Cayetano, no? Kasama namin dito. No? Okay, interesting. So these are the more progressive minded dynasties who are anti-dynasty. So we believe na siguro hanggang Senado i-push pa natin, ilabi natin, bantayan natin, no? At kung hindi, may alternative. Alternative naman, there's another group, dapat isa lang, no? Yes. Ito naman, member ng church and civil society organization and different people's organization na nagtutulak naman ng People's Initiative. No? Kung ayaw natin yung ipapasang batas, idiretso natin sa taong bayan through a signature campaign. No? So these are all alternatives. Ngayon, bakit ako hindi sold na basta meron? Kasi tignan mo yung nangyari sa party list. Yes. No? Again, yung party list na yan was introduced to open up Congress for the marginalized and underrepresented and those still developing their constituency. Ang nangyari ngayon sa ating party list system, hindi mo na siya masasabing para sa underrepresented at marginalized dahil ang party list system ngayon ay pinamamahayanan na ng mga dynasty contractors at celebrities. No? Kumbaga, ito na lang yung ibinigay para sa mahihirap, no? Para Na magkaroon ng backdoor pa. boses sa loob ng Kamara, pinatus pa ng mga dynasties at contractor. So, paano umabot dyan? Kasi, tatlo ang problema dyan. Salamat sa ruling ng isang justice pala. Hindi, idol ko rin naman yung justice na yun. Pero, yun nga, first yung definition. Yes. No? Kasi there's a confusion between what is sectoral and proportional representation. Second, yung implementation. Yung RA 7941, the Party List Act of 1995, palpak. Nag-introduce, proportional siya. Pag proportional kasi, ibig sabihin, yung share ng vote ng partido, dapat yun din ang share of seats. No? Naglagay ng 3 seats na cap. No? So, hindi na proportional yun. So, madidistort ngayon yung resulta ng eleksyon.
Kaya siya proportional dahil hindi siya katulad ng district na winner takes all, na first past the post. Halimbawa, kahit na paramihan lang ng boto, kuha mo na yung upuan. Nasasayang ngayon yung boto ng ibang tao. Sa proportional, lahat ng boto may patutunguhan. Naglagay ka ng 3 seats cap, nawala tuloy yun. Tapos, dapat kasi yan may floor. Parang toll gate. Okay. Ang tawag ng threshold, 2%. Dapat, alimbawa, 100 yung partidong sumali doon, yung nakakuha lang ng 2%, sila lang ang i-distributan ng seats. Ang nangyayari ngayon, kahit hindi ka nakakuha ng 2%, lahat walang floor. So halimbawa, ikaw ay nanalo lang ng 300, 200 votes, pero umabot sa'yo yung bilang, may isa kang seat. Napakadali for a dynasty or a contractor to buy 200 votes, 300 votes. Yes. Tapos ang kapangyarihan ng isang party list representative, walang pinagkaiba doon sa perks and privileges ng isang district representative. Nakakakuha rin sila ng allocables. Yung natatago nga ngayon, Prof, di ba? Di ba? Ay party list representative. Oo, di ba? So yun yung issue doon. Pero ano pa yung pinapropose ninyo? Okay. Kasi yung pangatlong problema dyan, yung interpretation. Dahil nagka-problema, hinarap sa Supreme Court, kada desisyon ng Supreme Court nababago. So lalong lumabo. Ang fear ko kasi, pag pinayagan natin itong malabnaw na anti-political dynasty, matutulad yan doon sa party list. Na I'm sure magkakaroon yan ng controversy at may maghahain yan sa Supreme Court, mas lalo gugulo yung usapan. Di ba? Hindi pa ba tayo nadala? Di ba? Mas lalo... So, ang ano kasi dyan, ang tawag dyan sa social science, sa political science, path dependency. Kumbaga sa chess, yung first move mo will determine your end game. Di ba? Buti pa sa kung galing-galing natin mag-amend ng mga batas. Correct. Hindi Di ba? naman. Kung palpak sa umpisa, palpak yan hanggang sa dulo. So, yun ang kinakatakutan ko. Kung hahayaan na lang, sige, basta may maipasa na lang, pwede na yan. Hindi pwede yung pwede na yan dahil... Better nothing at all. Oo. Mas okay pa nga yun dahil less harm. Di ba? Ano nga ba yung ethics no, sa do no harm? Di ba? Di ba? First, do no harm. First, do no harm. Eh di kung makakagulo lang, wag na lang. Di ba? Maghintay na lang tayo ng more progressive na administrasyon na magtutulak yan. Di ba? So, yun yung thoughts ko. Ngayon, ano yung ipapalit? Well, dalawa kasi yan sa party list. No? Issue of representation. No? Kasi nga, obvious naman kaya nga binukod yung 20% dun sa 80%. Kasi yung 20% para sa mahihirap, para sa underrepresented. No? Ngayon, kung sasabihin mo yung 20%, para din sa mga contractors at sa mga iba't iba security sa mga ano yan, yung mga iba't ibang ano yung mga Hindi iba't kailangan ibang maging miyembro ka ng sektor. Basta, tapos yung sabi pa hindi ka yan. no. Yung interest nila, basta I support their interest. Yung advocacy. Oo. Hindi. So pag gusto niya ipagbawal na yun. Actually, yun yung tinutulak natin. To address that, kailangan miyembro ka ng sector, may record ka ng really working for that sector, di ba? Tapos yung sectoral organization nyo, more than 5 years nang nagtatrabaho dyan sa issue na yan. Hindi pwede yung advocacy lang or tapos pag re-resignin lahat ng nominee, papasok. Bawal na ang substitution Grabe yun. except for death or disqualification. Kasi yung withdrawal diyan nagsisimula yung Yes. yung bago. Tapos alam Nadali mo ba tayo na dati dyan. binebenta pa ang party list, no? Binebenta yan, no? May mga party list for rent, may party list for sale. So alisin yan. Alisin lahat yan, no? So yan, tapos meron pang isa yung yung manifest yung demonstration of work for the sector. Halimbawa, bago ka ma-renew, no, kailangan ipakita mo at least 50% ng iyong legislation nakapasa ka dun sa sector mo. At kasi marami dyan sector Wala ng lang. manggagawa, wala namang pinasang para sa manggagawa. Representing security guards. Wala. Ala, di ba? Oo, di ba? So, yun, di ba? Yung
Magkaugnay itong dalawang to kasi ginagawang backdoor to. Yes. Pag sobrang nakakahiya na. Oo. Tapos yung isa pa kasi, dapat yung pagban sana sa dynasty, nandun na sa anti-dynasty, sa party list. Ang ginawa nila, hiniwalay nila, ang front and center ngayon nitong party list reform ni Speaker D ay yung ban on dynasties and contractor. Pero hindi yun yung essence kasi ng party list reform. Ang essence ng party list reform, isa lang yung representation. The other one is the issue of integration. How do you convert the votes into actual seats? Yung formula. It's a mathematical problem. No? Kasi karamihan din sa kaguluhan dito sa diskusyon sa party list ay dun sa paiba-ibang formula na ginagamit sa pag-convert ng seats. No? Yung 2% threshold or whatnot. Ngayon, masyadong komplikado yon, pero ang simple explanation, tanggalin mo yung 3-seat cap. So halimbawa, party A, no? Kung nakakuha ka ng 10% of the vote, 10 yung upuan mo or 5 yung upuan mo kung 2%, no, di ba? So dapat walang cap, no? Tapos ang sasali lamang do sa distribution of seats yung makakapasok sa threshold. Ngayon, yung threshold kasi pag arbitrary 2%, 3%, sabi nila mahirap yan, hindi kaya ng mga underrepresented groups. So sige, gawin natin siyang changing. Nagbabago siya. So halimbawa, kasi nagbabago rin yung number of party list seats Based yan 20% of the district seats. Ang district seats mo nagbabago. Minsan may mga bagong May mga naghihiwalay na mga... May nahiwalay, may nagsasama. So, ang gawin natin, ang divisor mo, yung number of party list seats, 100 divided by the party list seats, yun ang iyong threshold. Halimbawa, ngayon, 63 ang seats. 100 divided by 63 is 1.5. No? And 1.5 is a universally accepted threshold. From 1.5 up, depende sa bansa. May ibang bansa 2, may ibang bansa 3, may ibang bansa 5, no? Depende yan, no? Sa atin, okay yun, 1.5. May mga makakapasok Ang na joke dyan. nila, ano yun, mangkukulam, ay yung nakahati yung katawan, 1.5. Yung manananggal. Manananggal. Din, interesting yan, pero ibang topic. Okay. Para i-reserve natin Sige. for another topic. Yes. Sinabi ninyo dati na yung 2019 midterms ay talagang watershed moment dahil nakita natin na more than 32 candidates from talagang durable clans, ano? Okay. Estradas, Eusebius, Rodriguez, Ecleos, Okay. ay hindi sila nanalo. Yes. Okay. Tapos, mapunta natin itong yung mga dahilan kung bakit nag-fade ang mga dynasties. yes. Challenged and defeated by another dynasty. Yeah. Example mo ay sa Ilocos Sur, mga Eclosologos and Singsons. Yeah. Defeated by a non-dynasty. Yeah. May binigay kang examples. Ang mga D ay pinalo ng isang Grace Padaka. But now they're back. They're back. Oo. Si Among Ed Panlilio, Pampanga. Yeah. Si Arlene Kakabag-Awatis, nandiyan pa rin. Natalo, tapos bumalik. Bumalik. Beset by intra-family competition. Yeah. Ang examples mo ay Binay sa Makati, although nandun pa rin sila, Abayas, and Aguinaldo in Cavite. Right. Overstaying in power or extended political base like the Estradas. Okay. Pag ito bang mga failures na ito ay may sinusundan silang timeline? Okay. Kumbaga, may laurel kang binigay na nawala talaga. Pero after many decades of being in power. Yeah, kasi aside from the fat and thin classification, ako naman, on my own, part of my research in the Australian National University noong 2019, I developed my own typology. No? So, ang sa akin, dynastic cycles ang tawag ko dyan. No? Kasi after looking at the records and lahat ng dynasties sa Pilipinas, no? And I'm updating this study by the way, no? I classified them into the durable. No? These are dynasties that have been with us
since the Spanish and American Yes. colonial period. No? More than 50 years plus, yung iba sa kanila 100 years. Like the Ortegas have Yeah. been consistently in power Andiyan pa sila. for more than a century already in La Union. No? So, or even the Aquinos have been there since the Spanish period. No? And then, yan yung durable, no? And then yung dominant, these are the families that have recently emerged during the authoritarian years and during the post-EDSA period. So karamihan sa ating dynasties ngayon ay yung dominant dynasties. Ang isang example dyan, of course, are the Dutertes, no? Kasi yung father ni President Rodrigo Duterte was a minor cabinet member nung first Marcos administration and was the governor of the undivided Davao, no? Pero the Dutertes were just minor players during martial law, during the authoritarian period. In fact, the mother was even part Yes. of the anti-Marcos. Dapat may term para sa ganyan, Oo. Nouveau dynasts. Oo, yeah. Novo Dynas. And then, of course, ironically, ang nagpasok pa sa kanila sa politika ay si Cory Aquino, no, during the Aquino years, no. And then the rest is history, no. So dominant sila. Then meron kasi mga dynasties na for some reason nawawala, natatalo, nasisipa, out of power, no. Pero they still have the resources to make a comeback. No? So for a time, the Marcoses were dormant, no. Pero ngayon dominant na uli sila, di ba? And then there was a time, at least in the last electoral cycle, walang Aquino sa gobyerno. No? Pero ngayon, nakabalik na si Bam. No? So yun yung example ng dormant. And then the defunct, yung talagang totally nawala. Pero of course, hindi natin sure, baka in the future babalik. And ang primary example yan, mga laurels. No? Wala nang laurels because the next generation of laurels focus on either diplomacy, nasa foreign service, ambassadors and the like, or yung family business nila ngayon, which is school. education, di ba? Yung lyceum. So, and banking. So, wala nang laurel muna sa politika ngayon. So, pwede mo sabihin defunct, no? Pero mas marami pa rin yung dominant and durable, no? Now, why do they disappear? Well, noong 2019, nakita kasi natin yung highest percentage ng natalo at mga sikat na dynasty. So, akala natin pabagsak na. Kaso, nung next electoral cycle, noong 2022, nag-unite yung dalawang pinakamalaking dynasty, the House of Duterte and the House of Marcos, the Kingdom of the North, Kingdom of the South. Naging nexus siya, naging coordinating nexus at nag-unite uli lahat ng local dynasty. Kaya, noong 2022, nagbalikan lahat sila. Pero nitong 2025, nakita natin marami sa kanilang natalo na naman dahil nga nag-split ang unity. So, At ito'y pagkakataon na. yes. Kaya meron tayong window of opportunity to really push for all of these reforms because there is a polarization within the ruling elite. No? So, intra-elite competition. And this is the perfect opportunity for the people to push for reforms. Perfect opportunity rin para magpasalamat sa inyo. Thank you. Professor Julio Thank you, Lord. Tiangkis. Naku, ang dami Thank ko pang gusto itanong. Pwede bang gawin natin pwedeng 4 hours, 5 hours kay Dean Tiangki pag mga ganitong topic? Yes, yes. Wala pa nga ako doon sa isang pero Babalik na lang ako. babalik Okay. na lang. All right. The pride of De La Salle University, Professor Julio Tiangki. Advance happy birthday, sir. December pa. December ba? Advance pa rin yun. Kala kasi nila July sa pinanganak. Yes. All right. Thank you, Professor Tiangki. Thank you.